Nang dahil lamang sa awang sa banyo dahil sira yung pintuan, ang ginawa ng agency, reject ka na. Naku. Pagpasok ko pa lang po, pagtingin ko po, sira na po talaga yung pintuan. Naghahanap po ako ng ibang lock dun sa loob pero wala po akong nakita. So yun ang kinagalit nila, kaya nireject yung iyong application. Lintik na pintuan ng banyo, napaka. Sir, may karapatan yung OFW natin na magreklamo dahil unang-una, malinaw sa batas natin, failure to deploy without any valid reason. Isang offense na kaagad yan. Okay? Kasi hindi po nakarehistro sa amin yan. Naku, patay. Double whammy. Naku, patay. Nang dahil lamang sa awang na pinto. Samantha Manpower Recruitment Agency. Simpleng tanong, sasagutin nyo lang naman kung totoo o hindi. Bakit nyo na-reject? Dami nyo pang mga sat-sat. Mamaya, bisitahin ko kayo para kayo mga dagang nakakita ng pusa. Sigurado, magtatalo lang kayo. Po isang balik manggagawa. Nag-apply po ako sa Samantha Manpower Recruitment Agency bilang po isang cook po sa Qatar. Tapos po, nag-stay po ako sa agency nila at mag-iisang buwan na po ako next week, Sabado po. Tapos po, kahapon po, nireklamo ko po yung accommodation po dahil po dun sa marurumpi po nilang pagkain na pinapakain po sa amin, pati rin po sa marumi din po tulugan. Tapos ngayong araw po, tinawagan po ako nung head po dun sa office sa may branch po ng office sa may Ermita po at kinausap po ako na i-reject daw po nila ako dahil po naligo po ako nang bukas po yung pintuan. Ito po, sira na po talaga yung pintuan. At bago pa lang po ako doon, less than a week pa lang po ako, hindi ko po napansin na mayroon po palang maliit na kahoy na pinapasok po doon sa may gilid ng pader para po masara. Hindi ko po yun napansin, kaya po kahit nung tinulak ko po pasara po yung pintuan, may naiwan pa rin pong awang. Ngayon po, gusto ko pong kunin yung mga requirements ko po, kaso po, hindi po nila ibibigay yung requirements ko po dahil kailangan ko daw pong bayaran lahat daw po na nagastos nila sa akin. Gusto po nila na mag-fill out daw po ako ng back-out form para daw po makuha ko po yung requirements ko. Ang kaso po, yung back-out form po ay hindi ko po pinilafan kasi nga po, hindi po ako nag-back-out. Sila po yung nag-reject po sa akin. Nang dahil lamang sa awang sa banyo dahil sira yung pintuan at ang ginawa ng agency, reject ka na. Naku. Well, makakasama natin ngayon ang nagreklamo si Rhea Santa Teresa. Pakipaliwanag na sa amin, dahil lamang sa sirang pintuan ng banyo na ikay naliligo, may awang, ni-reject ka na ng agency. Third day ko po doon, so maliligo po ako doon sa banyo. So, pagpasok ko pa lang po, pagtingin ko po, sira na po talaga yung pintuan at wala pong doorknob. Tapos nung tinry ko po siyang i-push, kasi sa tingin ko po, yun po yung way para po masara yung pintuan, nagbukas pa rin po siya. Okay. At naghahanap po ako ng ibang lock doon sa loob, pero wala pong nakita. Okay. Tapos po, nung naligo po ako, since hindi ko po nasara yung pintuan, may konting awak po, nakabukas po. Yes po. Okay. So, habang naliligo po ako sa loob, So, may nambuso rin. Imposible na malaman nila. may mga tao po, kasi nakita po May nila, mga tao, sandali. Yun bang sa accommodation ninyo, puro kayo babae, may mga lalaki? pusa lang po yung lalaki doon. Lalaki pusa. Okay yan. So yun ang kinagalit nila, kaya nireject yung iyong application nang dahil lamang sa awang ng pintuan sa sirang banyo, yung pintuan na yan. Yes po. Lintik na pintuan ng banyo, napaka... Kaya na palang banyo. Baka sa susunod may mga OFW pa, mga balik manggagawa ka na, hindi ba? Yes po. Baka sa susunod, pag sirang hagdan, sisisihin doon sa OFW. May amats ata itong mga kausap natin ng agency. Sinubukan ba ng agency na ipaayos man lang yung lock muna bago mag-desisyon ng ganun na reject Hindi po. na agad? Ganyan na po talaga yung accommodation namin. Wala bang nag-report doon sa agency accommodation ninyo na parang tirahan ninyo? Wala ba nag-report? Sir, ma'am? Actually, wala po talaga nagre-report kasi sinasabi po nila na mas kailangan daw po nila yung trabaho. Kaya pag nag-report daw po sila, natakot po sila, baka daw po masuspend yung application din po nila. Anong kinalaman yon sa application mo? Meron ba silang ibig sabihin nun na parang nasabi mo ata na parang ang dating, kaya hindi ka pinasa, baka gagawin mo rin sa amo mo pagdating mo roon? Yes po. Kaya Bakit? medyo, Alam nilang amo mo, lalaki ba? mostly naman po talaga babae. Kasi Babae. tumawag po sa akin na employer po sa Qatar, may na-receive na po ako na call, babae po talaga yung sumagot. Pero sabi nila, baka gawin mo roon, maliligo ka bukas ang banyo, Yes kaya po. nireject ka na sa Pilipinas pa lang. Yes po. Tapos at the same time, nireject ka na, merong back Gusto out po nilang palabasin na lang back out po ako para po nag-back out magbayad ka. po Ay, ako. teka muna.
So, tinatawagan po natin yung agency, na ang agency po rito, recruitment agency, Samantha Manpower Recruitment Agency Incorporated. Tinatawagan po namin kayo, hindi namin kitinatabla rito, ang hirap yung tawagan. At may nakausap daw, at mayroon mga legal issue pa rin na kinakailang legal issue. Hindi, paliwanag lang kayo. Simpleng tanong, sasagutin nyo lang naman kung totoo o hindi. Bakit nyo na-reject? Ang dami nyo pang mga sat-sat. Mamaya, bisitahin ko kayo niya para kayo mga dagang nakakita ng pusa. Sigurado, magtatalunan kayo eh. Tama bang ginagawa nitong sinasabing agency? Sa nangyaring ito, tatanungin natin, yan alamin natin kay ASEC Jerome Alcantara. Sir Ben, Sir Carl, magandang umaga po. Kay OFW Rhea, magandang umaga po. Sir, anong tingin nyo, sir? Nakikita nyo rito na medyo hindi ko maintindihan, maniniwala at natatawa ako. Tingin nyo, sir? Sir, may karapatan yung OFW natin na magreklamo dahil unang-una, malinaw sa batas natin, failure to deploy without any valid reason. Isang isang offense na kaagad yan. Okay. Kaya tutulungan po natin si OFW Rhea kung nais po niya magsampa ng reklamo laban doon sa kanyang recruitment agency. I-assist natin siya at titingnan natin kung ano pa yung ibang matutulong din natin sa kanya. Ang pagkakakwento po sa akin, sir, ng staff ninyo, diretso yan si Rhea, di pa nauwi. Tama po ba? Yes. Oo, yun. Opo, pwede po nating i-assist si Ma'am Rhea sa pagka-file ng kaso, sa paghahanap ng trabaho. Kung nais niyang bumalik doon sa kanyang, kung saan po yung kanyang probinsya, papa-assist po natin sa regional office para matiyak natin na maganda po yung kanyang kapupuntahan. Sir, baka ganito, bakit pwedeng patawag, sir? Kami naman, sasamahan po namin sa tanggapan ninyo. It'll be a lot easier na silang tatawag kasi baka mag-excuse naman, makasabihin masakit ang ulo, sarado. Baka pwedeng ipatawag, sir, and then marinig naman ang panig nila. So everybody happy. Kami lang naman, sir, papakita po namin kung gaano po kabilis kumilos yung inyong tanggapan, which I believe na tumutulong po talaga kayo. At parang na rin doon sa sinasabing kapakanan ng manunood, informational, educational, na talaga ang gobyerno natin nagtatrabaho para sa mga tao, lalo na yung mga binibigyan ng pribilehiyo na magkaroon ng sinasabing license for recruitment agency abroad. Yes, Sir Ben, pwede po yan, Yes, sir. Pero ngayon po, ang ginawa po kaagad namin, nung makuha namin yung informasyon, pinapuntahan na po kaagad namin yung accommodation. Patay. Kasi hindi po nakarehistro sa amin yan. Patay. Double whammy. Patay. Aray, lalo pa napasama. Nandahil lamang sa awang na pinto. Na-validate natin na, yun nga, tama, may accommodation nga. At hindi po rehistrado yung accommodation nila. Kaya dagdag na problema po yan dun sa recruitment agency. ASEC, may tatanungin lang ako sa inyo. Accommodation na in-inspectionan nyo na, ito ba ay angkop dito sa standard ng ating DMW? Ongoing yung inspection ngayon, sir, tungkol dun sa standards. Pero yung mere fact na hindi siya rehistrado sa amin, problema na kagad yan. Violation na kagad yan. Opo. Rhea, may gusto kong sasabihin ngayon kay ASEC. Take the opportunity. Gusto ko rin po, sana po, ibigay po nila yung documents ko, tapos wag na po nila akong papirmahin ng backout form. Kasi po, yun po yung gusto nilang mangyari para po ibigay ko daw po yung mga expenses na nagastos po nila sa akin. Kasi pag hindi ko daw po sila binayaran, hindi ko daw po makukuha yung mga requirements ko po. No? Naku, linawin din natin yan, sir. Yung dokumento, bawal na i-withhold ng yan. Bawal po i-withhold ng recruitment agency yan. Tama. Lalo na yung passport ng OFW natin. Mistake number 3. Ano po rin yan. Pwede maging criminal case din yan. Ang dami ng mistake. Illegal na withholding ng passport. Nandahil lamang sa awang ng banyo, maraming mistake ang nakita sa kanila. Yun po. Tapos sabi din po sa akin, kapag hindi ka daw po pinilafan yung backout form, hindi daw po matototal yung mga kailangan ko daw pong bayaran. Gusto lang ma-balljack ng agency? Yes. Gusto lang ma-balljack ng yung tanggapan kanina? Buti nga po yung pusa, natutulog po sa kotse, kami po sa sahig. Ha? Yes po. Lalaki yun? Marami po sila dun eh. Marami. So hindi mo na malaman Kaya po din sila. tinanong ko kanina, Sir Ben, yung ASEC, kung ano ba yung mismong lugar, status ng lugar? Hindi pa na parang lumalabas, wala silang permit for accommodation, which could be fire hazard, unfit for human habitat. Yes. Alam mo naman kasi kung minsan makatipid lang. Parang nakita ko kanina, pinakakain kayo May picture ata kanina kung pwede natin ipakita, yung parang mating lang. Ano yung mga mating? Pero yung gusto ko makita, yung mga pagkain ninyo. Anong pagkain ninyo ron?
Kadalasan po, ginisang talong lang po Ayan. nilalagyan Ano ng yan? talong Ayan. po. Naku. Yung Ano yan? Yan, pagkain repolyo. yan? Yes po. Repolyo? Yes po. Ano naman yan? to? May uod na po yan, sir. Kaya lang po, Mm. this week lang po, nagkaubo na po halos lahat po ng tao doon. Umubo Naghawa na. na. Opo, Naghawa na. nagkahawa na po. Dahil? Kami pa po yung sinisisi kasi marami daw po yung accommodation. Since na dumating na po ako doon, madami na naman po Madami na talaga. talaga. Okay. Well, malas ninyo ngayon ng mga kayo nasa sa agency na yan. Ma'am Rhea, kami nagpapasalamat sa inyo sa pagpunta dito sa aming tanggapan and sana nakatulong ang aming ipabitag mo help desk sa inyo. Thank you din po. Thank you so much po. Hindi pa tapos to. Sisiguraduhin namin na talagang makakamtan mo yung sinasabing hustisya. Tama. Kasi nasa panig ka ng gobyerno, nasa panig ka ng tama. Lahat na ginagawa natin dito, balagamat medyo ginagawa natin magaan, tama pa rin ang ginagawa mo. At hinihikayat namin ang lahat na kapag kayo ho'y biktima ng panlalabis, pang-aabuso, pananamantala, panloloko, pagpapabaya, huwag na pong magatubili, bumisita po sa aming ipabitag mo help desk.